So ito na tayo, no, time check tayo. It's 5:16. So mag-aalas 6 na. So dito magko-close yung mga grocery store. Basta mga tindahan dito is ano 6:30, di ba? So kita natin, di ba, medyo ano na, tahimik na yung dito na area, oh. Ayan, di ba? Wala nang tao. So close na yung iba. So pagka sapit ng ano alas 7, ano ito dito? Tahimik na. Parang walang ganap, no? Ayun pala, kapag ka-araw, napaka-busy pala nitong area na to dito. Kapag ka-araw pala ay very bustling, no? Crowded. Ito yung itsura ng ano namin, ha, Chinatown sa Davao City. So if you're watching from Manila, Baguio, meron bang Chinatown ang Baguio? Parang wala, no? If you're watching from Cebu, Iloilo, Bacolod, CDO, ito yung hitsura ng aming Chinatown kapag araw, kapag itong oras. Sa mga taga Davao City naman na hindi pa nakapuntang ano, or hindi na pala, no, rather, hindi na nakapunta ng Chinatown kasi nga sa sobrang busy sa trabaho, busy sa negosyo, yung iba nasa abroad, ang iba nasa ibang lugar, no? Doon na naninirahan. So ito na po yung hitsura ng ating Uyanggorin. Masyadong malayo na rin siya kung ikumpara natin ng ano, pandemic, post-pandemic 2021-2022. Uwian na mga empleyado, saraduhan na yung mga establishments. Yung mga inasal yata pinakamatagal mag-close dito, like alas 8, alas 7, ganun. NCCC hanggang ano din sila pala, alas 7 or alas 8. Tagal din mag-close. Galing, dami. Showcasing lang to, ha, Uyanggorin, Chinatown, Davao City. Grabe yung mga Chinese, no? Papiso-piso lang yung ano nila, tubo. Papiso-piso lang yung profit nila, pero kita naman ninyo, di ba? Kita natin lagi na ano sila, yung mayaman talaga. Kasi nga masinop sila, hindi naman sila magastos. Hindi sila gastador. Wala, ano, trip nila talaga, nakaupo lang, I mean, naka-standby, no? Nananatili sa kanilang mga bahay, tahanan, or tindahan. At yun, nagninegosyo. Kumbaga yung tindahan nila, bahay na din. Tindahan sa baba, bahay sa taas. Yan, dami na pera. So kahit piso-piso lang yung ano nila, tubo dito sa lugar na gaya nito, pero thriving pa rin sila kasi nga maraming tao. Tsaka tong lugar na to dito, ano talaga siya, puntahan ng mga magsa-shopping, mag-grocery. Hindi siya yung typical na lugar na daanan papuntang bahayan, daanan papuntang ano, trabaho. Hindi siya highway na main thoroughfare, no? Kumbaga ano talaga siya, distrito, commercial district. Lugar siya kung saan na pag pupunta ka dito, ibig sabihin meron ka talagang sadya na mga pamilihan. Kasi may ibang mga lugar na kaya may mga maraming tao kasi nga daanan siya, passage papunta sa mga destination nila, trabahoan or uwian. Itong lugar na to dito talagang ano siya, mga establishments, commercial. Yung sa Bacolod na napuntahan ko, sobrang ano, daming tao din pagka gabi. Busy. Parang ganito din. Limot ka lang yung ano, yung address, yung pangalan ng kalye, basta ano siya, lugar kung saan makikita yung City Hall na luma. Hindi siya luma kasi wala naman talaga siyang establishment, wala nang building ng City Hall. Kumbaga ano siya, doon
dati nakatayo yung City Hall ng ano, Bacolod. Diba daming tao, no? Sa Manila City of Manila, ang oldest street nila ay Escolta. So wala nang masyadong mga establishment sa Escolta. Nung ako yung nagpupunta doon lagi, napapadaan ako sa Escolta, wala nang mga ano eh. Walang mga nagsa-shopping. I mean, walang mga, hindi siya commercial area ang Escolta. May portion pa nga doon na sinarangan ng yero. Hindi ko alam bakit. Baka may kinukumpuni o may construction that time. So sige lang, one of this day pupunta tayo Manila. Igagala ko kayo doon. Kukumustahin natin ulit yung Manila. Siyempre, huli kong punta doon, pandemic era. Panahon yun ano, panahon ni Mayor Isko Moreno. Tsaka, ayun, di na ako nakapunta ng panahon nila Laconia. Nakapunta yata, pero hindi ko na masyadong nakita yung ano. Basta may difference talaga pag si Isko Moreno yung namamahala. So, mas malinis, organized. Dito na isulog. Escolta, Manila, ang pinakalumang kalye sa Manila, pero hindi siya business commercial area. Unlike sa Colon, unlike sa San Pedro and ito Yango rin, tsaka sa city proper of Iloilo. Sa CDO, wala, nakatatlong balik na ako sa CDO, pero hindi ko pa talaga siya naikot. Although doon ako sa SM uptown, SM downtown ba 'yon? Basta yung ano, yung Premier. Tsaka yung guys, ano yun lang, yung strips nila, yung kailang kayo highway. Si Emerald ko yata pangalan sa kalye na yun, National Highway. Kung saan na ang daming mga shopping malls. Nagtatabi-tabi, nagkakaharap-harap, tapatan. Kaya traffic pag peak hour. Kasi ang mga mall ay ano nga, nakikita sa isang lugar lang. Diba? Literal na Chinatown. Merong act of friendship. Okay na. So we're done. Maraming salamat sa mga nanonood. No, yun ay para sa lahat ng taga Davao na hindi na nakapaglabas ng bahay or ng opisina para pumunta ng Yango rin. Para mamasyal, hindi mamasyal, mag-shopping, grocery. At para naman sa mga di pa nakapuntang Davao, curious no kung anong itsura ng Chinatown. Kasi di ba daming Chinese din sa Davao. Actually, buong mundo naman talaga, sinasakop talaga ng China ang buong mundo, no? Kaya nga, lagi kong sinasabi na hirap makasurvive ang mundo kung walang Chinese. Sige, buhay naman tayo pero hirap kasi walang cellphone, wala tayong mga sasakyan. Kasi sino ba ang manufacturer ng mga sasakyan? Yung mga, saan ba nanggagaling yung mga iron? Diba? Yung mga raw materials para paggawa ng para paggawa ng mga sasakyan, cellphone, lahat na accessories, lahat yan, mga main ingredients lagaan sa China lahat yan. So kung mawawala ang China sa atin, barit tayo sa pagiging primitive lifestyle. Totoo yan. Magluluto tayo gamit ang ang apoy mula sa kidlat, ganun. Babarit tayo sa panahon ng lumang bato, patay tayo dyan, di ba? Wala nga na cellphone, di na nga tayo mabubuhay. Hirap nga huminga pag walang data, walang internet. Yun pa kaya. Oh, yan na, no? So we're done. Ang ganda lang talaga dito sa sa Yango rin. Kasi kahit pa sa sobrang dami ng tao, maintained ang kalye, malinis. Oh, kahit pa may mga street foods, vendors, wala pa kayong makikita may makikita kang mga patak ng mga stick, pero very minimal. Dalawa, isa.
Minsan bali pa putol, di ba? Hindi buo. So yan lang. Maraming thank you sa mga nanonood. Sana ay nag-enjoy ho kayo sa ating ginawang pagtutor dito sa Ramon Magsaysay Avenue or Yanggurin, also known as or famously known as Chinatown. O Yanggurin talaga pinaka kilala.